Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Manila Bulletin. Title: Vice President Sara disputes Trump's remarks. It's the US militarizing Philippines. Ito yung resback buwelta ni VP Sara sa pasaring ni US President Donald Trump na yung previous administration daw dito sa Pilipinas hindi magandang ginawa dahil kumiling sa China. So ito, makikita mo itong ating susunod na presidente, may independent foreign policy. Hindi siya nagpapadikta. Like father, like daughter. Okay, ito. Vice President Sara Duterte question US President Donald Trump's comments about the Philippines-China and Philippines-US relation during the time of her father, former President Rodrigo Duterte, insisting that the country should maintain an independent foreign policy and disallow its militarization by US forces. Dito ako bumibilib dito sa mag-ama na hindi sila tuta, hindi sila hawak sa ano. Okay. Let me be clear hindi ako anti-US, hindi ako pro-China. Ako pro-Philippines ako. What's best for the Philippines? Dapat yun ang isulong natin. Ang nakasaad sa ating constitution is we should be friends to all and enemy to no one. So, huwag tayong nakakalungkot. Ang nangyayari ngayon is ganyan na tayo ng Amerikano. Kung anong gusto ng Amerika, sunod-sunuran na lang. Okay. In a speech during Free Duterte rally in South Korea on Sunday, ngayon, July 27, the official hit back at Trump and President Marcos for the insinuation that her father's administration geared towards friendlier relations with China. Ito ang payag ng ating magiting na Vice Pangulo. Ang sabi ni President Trump, they tilted toward China and naayos namin yun and now it is tilting towards the US. Ang tilt, di ba sumasandal? Kumikiling ng ating foreign policy papunta sa US. Hindi tama yun. Dahil nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, di ka kikiling, tatayo ka sa sariling paa. Correct. Ano ba? That means not favoring anyone. You're going to stand on your own. Dapat ganito ang ating stand para hindi tayo katulad ba ng ating mga neighboring countries dito sa Southeast Asia. Wala. Okay sila sa US, okay din sila sa China. Wala silang kalaban. Sa atin, grabe. Inaaway na natin ang China. Bakit mo awayin ng China na number 1 trading partner natin? Dapat kaibiganin ng US, kaibiganin ng China. Kung may sigalot sa West Philippine Sea, daanin sa ibang, hindi yung makipag-away ka na parang kalaban mo ng China. No way. Okay, Duterte, who will not attend President Marcos' fourth SONA on Monday because she will be just on her way to Manila by then. She believes there'll be nothing substantial in the address. Also criticized U.S. plans to put up an ammunition factory in its old military base in Subic Bay. Ito po ang isang nakakatakot ngayon. Sa paningin ko lang kasi ang iba sabi daw, mabuti yan. Kasi marami tayong bala. Anin mo nung bala kung ang dami ka namang kaway na ang makakalaban mo superpower.
Kahit wala kang bala, basta wala kang kalaban. Ako, naranasan ko yan eh. Nung nung nasa serbisyo pa ako, dala-dala ako ng baril. Hindi ako makalakad kung wala akong pistola, wala akong security. But later on, nung nakita ko na yung mas magandang approach, mas maganda yung hindi magdala ng baril. Kasi kung wala akong dalang baril, hindi ako tatargetin ng mga isparo. Hindi, kasi wala akong baril eh. Kasi yung baril, yun ang magnet. Kaya may mga sundalo nun natutumba o binibirahan ng mga hintay dahil agaw armas sila eh. Ganito rin yan, yung ammunition facility na yan, o manufacturing plant, once nga nagsimula yan, nako, target na yan ng kalaban ng US. Masusunog tayo dahil sa ammunition manufacturing plant na yan na ipapatayo ng mga Amerikano sa Subic. Ito ang sabi ni BP. Ano nakikita natin ngayon? Ang nakikita ay militarisasyon ng ating bayan. Pasok ng Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Instead of siding with the United States to strengthen Philippines' claims in the West Philippine Sea, the Vice President insisted that the Marcos administration should talk to Beijing and discuss about the enforcement of the 2016 arbitral award. Okay, so panahon ni PRRD, kahit nanalo na tayo sa arbitral court, hindi niya talagang ipinilit na sundin nyo. Kasi yung arbitral court, wala mang police power. Sino ang makakapagpilit sa China na sundin? Ayaw ng China, superpower siya. Ay di daanin mo sa magandang pakiusa. So ngayon, ang ginawa ng administrasyong ito, kinalaban ng China at tumiling sa US. Kaya ngayon, maiipit tayo sa gulo ng dalawang superpower, lalo na itong napipintong paglusob ng China sa Taiwan, kung kailan man yan, di natin malaman, dahil nandito na yung mga base militar ng US through EDCA sites. Pag nagkagera, talagang damay ang mamamayang Pilipino. Kaya tama si BP Sara, sabi niya, God save the Philippines. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay.